Number one, marami nagsasabi na pwede ang dry pack method, makakatipid sila. Ang dry pack method consists of tubig, semento, buhangin. So imagine mo, no, ano dito ang bonding agent mo? Tama ka, yung semento. So you think yung cement is not even enough para gawing tile adhesive. What more? Gamitin natin semento as bonding agent. Haluan pa natin ng buhangin. Diba? So, it will weaken the adhesion strength. So, dito, nagkakaroon ng madalas na pop-out, tile debonding. So, again, hindi namin recommended ang dry pack method. Thick bed method, pag ginamit po natin yan, hindi nyo mape-pressure or madidiinan yung tiles ninyo over sa makapal na tile adhesive. Dahil ang ginagamit nyo, yung tile adhesive as yung leveling na rin. Di ba? So, kung nile-level mo yan, so obviously, pupuk-puk-puk-pukin nyo yan. Pwedeng malalim yung pukpuk, pwedeng minsan hindi pwede dahil hinahabol nyo yung leveling. Tama? So, in this sense, na walang pressure, hindi natin nadidikit ng maayos yung tiles doon sa tile adhesive. At yan yung mga reason kung bakit kumakapak ang ating mga tiles. Kaya, dito pumapasok, bakit highly recommended pa rin ang thin bed method? Dahil ang thin bed method, gumagamit ng trowel, nape-press natin ng maayos, para lumapat ng maayos yung tiles natin doon sa tile adhesive and the substrate. So, aside from nalalapat nyo siya ng maayos, malilevel natin ang spacing.